Good morning everyone. Ayan, so pag-usapan natin yung nangyaring rigodon sa Senado kung saan ay si Win Gatchalian nga po yung iniluklok na Senate pro tempore. Ayan, ito ba ay legal? Ito ba ay illegal? Okay? So, pero ito po ang tama at totoo na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin po ang Senate President. So, today, no, the deans of the various law schools and several legal experts released a statement, no, kasama na po diyan yung Integrated Bar of the Philippines, no, para matahimik na itong issue na to ay nilinaw na nila po kung ilan ba yung dapat na bilang to constitute a quorum, okay? So nakalagay po doon sa Article 6, Section 6 of the 1987 Constitution defines a quorum as a majority of each house. So ibig sabihin majority po dapat nang nandoon sa house para magkaroon ng quorum. Noong 1949 Supreme Court ruling on Avellino versus Cuenco, the court made a distinction between a majority of each house and a majority of all the members of a house. The latter uses a fixed-based number, or 24 senators as provided by the Constitution. The former can have a smaller base number. Justice Jose Feria, in his concurring opinion, said the framers of the 1935 Constitution clearly intended to count only those who were not incapacitated to carry out their function. In the case of Avellino versus Cuenco, the court ruled that 12 senators present constituted a quorum since the base number of available senators was 23. Senator Confessor was abroad and was thus incapacitated. However, the court refused to rule on the issue of the Senate leadership. It was a quo warranto petition saying this was a matter internal to the Senate. What it did rule on what constitutes a quorum for the conduct of business. Okay, so ang opinion natin dito mga kaibigan, no, hindi natin kailangan magtali-talinuhan, no. Kailangan din natin dito ng common sense. Hindi porke nagsalita na ang Integrated Bar of the Philippines na sinasabing lawful daw, legal at tama yung ginawa ng minority, no, na iluklok si Win Gatchalian bilang Senate pro tempore, maniniwala na tayo kasi ba naman mga abogado itong mga ito. Pero kung may common sense po kayo at matatalino naman din po kayo, marunong kayong umintindi ng sitwasyon, mali po yung ginawa nila. Bakit ko nasabi? Nagkataon lamang na pinayagan at ginawang base rule itong kay Avellino versus Cuenco dahil po incapacitated yung isang senador na nasa abroad. Si Senator Confessor was abroad and thus incapacitated. So, ibig sabihin, wala siyang kakayahang bumoto, wala siyang kakayahang umuwi ng Pilipinas just to para magkaroon po ng quorum o dumalo sa quorum, no? Incapacitated po siya. Ang nangyari po sa mga senador sa kasalukuyan, una, hindi po incapacitated, may kakayahang pumasok, sila pa rin po ang senador, hindi pa rin po sila tinatanggal. Bakit? Kasi yung kaso po naman ni Senator Roland Bato de la Rosa, siya pa rin po ang senador. Ang problema kaya hindi po siya dumadalo, merong threat sa kanya. Siya po ay hinuhuli. Siya po ay ipakukulong at hindi bibigyan ng tamang due process of law. 'Di ba? Magkaiba po yung incapacitated sa kikidnapin na kagaya ng ginawa kay Duterte. Pangalawa, si Senator Jinggoy Estrada nasa opisina po, may kakayahang pumasok, may kakayahang magsalita, may kakayahang dumalo sa anumang quorum kung mayroon man. Ang problema, pinakulong po siya ng tamang panahon, no? Ipinakulong siya biglaan. Kung kailan yung impeachment ay nasa Senado na. 'Di ba? So, alam niyo 'yon mga kaibigan, dahil nasa Senado na po ang impeachment complaint na 'yan. At nagkataon na ang majority black ay pinamumunuan po ng mga senador na kung saan ay patas at wala pong kinikilingan.
Kumbaga, kung ano po yung nasa batas, yun po yung kanilang ipinatutupad at ipapatupad. Ano? So, sa pamumuno po ni Senate President Alan Peter Cayetano, naniniwala ako na magiging impartial po ang impeachment trial against BP Sara. Kaya naman, itong minority na kung saan ay involved naman pala ang iba, no? Involved naman pala ang iba sa mali-maletang, Diyos ko po, flood control anomaly. Kagaya ni Erwin Tulfo na napakaingay. Involved naman pala. 'Di ba? Itong NBI director, no, involved naman pala yung kanyang asawa sa flood control maleta na 'yan. Saan ka nakakita? 'Di ba matibag? So, 'yun. Pangalawa, obvious na obvious. Yung nangyari pa, yung nandoon si John Vic Remulla sa Senado na para bagang ayaw niyang papasukin yung 18 Marines, no? Yung 18 Marines na testigo ng Blue Ribbon Committee. Ayaw niyang papasukin. Ano bang authority mayroon si John Vic Remulla? Wala. Bakit? Kasi ang judiciary, ang executive at executive, judiciary at legislative ay co-equal department po yan ng gobyerno. Ibig sabihin, si John Vic Remulla, kinakatawan po niya ang Pangulo dahil siya po ay bahagi ng executive branch of the government, no? Bahagi po siya ng executive branch of the government. So siya po, nung ginawa po niya na bawalan pigilan ang mga Marines na pumasok doon sa plenaryo para doon sa pagdinig na isinasagawa ng subcommittee on Blue Ribbon, mali po yun. 'Di ba? Parang sinasabi niya rito, si Pangulong Marcos Jr. po ang nagbabawal na gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin, basta't wag lang matuloy ang hearing na yan. So, ganun po ka-irregular ang nangyayari ngayon sa ating bansa sa mga politiko natin. It's very obvious na talagang ayaw nila talagang manalo at makalaban sa 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte. It's obvious, no, na ang ginagawa nila sa pamilyang Duterte ay panggigipit upang panghinaan ng loob si BP Sara. Kagaya nga po ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun lang. Kayo na po ang bahalang humusga. Sa ano po sa palagay ninyo, legal ba? Legal ba yung pagsasagawa ng quorum gayong 12 lamang ang senador na nandoon sa plenaryo o hindi? Again, nililinaw ko lang. Noong payagan po ng korte at sabihing legal ang Abilino versus Cuenco, 12 senators po yung nandoon at okay po yung quorum. Dahil yung isang senador ay nasa abroad at incapacitated. Malinaw po yan, incapacitated, walang kakayahan. It may be may sakit o kaya hindi na niya kayang tumayo pa o magsalita pa and so on so forth, or malapit na siyang mamatay, incapacitated. Samantalang itong si Bato de la Rosa, huhulihin kapag nagpakita sa publiko. Si Jinggoy Estrada, hinuli at ikinulong. So magkaiba po yon, yung sitwasyon na yon.